Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay dalawang senador. No? Isang senador na pala absent. Yung isang senador may hinihiling kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings at tumatangkilik sa ating merks. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So eto po mga kababayan, itong mga article na babasahin natin dito, dalawa para sa pala-absent na senador at isa naman para sa nanghihingi ng pabor sa Pangulo. Eto. Unahin natin mga kababayan, itong si Boy 10K. Ayan. Alala nyo to? Yung sa kanyang campaign na magbibigay siya ng 10K sa bawat pamilya. Pero mahirap palang ipatupad. Kasi kailangan pang dumaan sa sesyon. Kailangan pang gawing isang batas at i-aproba ng Pangulo. Yung pala yun ang hindi niya sinabi during the campaign. Sinabi niya na lang yun nung siya po ay nanalo ng senador. Di ba nakita niyo? Parang yung si Robin Padilla din, si Mr. Wonderful Tonight. Gaganda ng campaign promises, pero pag nakaupo na, ay kailangan po ng ganitong proseso. Yun ang dapat nating alamin sa mga taong kakandidato sa 2025. Busisiin natin ang kanilang mga campaign promises if that is doable right after na manalo sila bilang sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Kasi these are promises. Pangako na naipako na lang. Kasi bakit? Pagdating sa kongreso niyan, whether lower or upper house, kailangan pagdebatihan, kailangan pagbotohan, at pag nanalo na yan, lahat umagri in the both chamber of Congress, kailangan pang pag-aralan ng Pangulo. Hindi basta-basta pinipirmahan ng Pangulo ang batas. Dahil kailangan pang reviewin ng kanyang mga legal luminaries. Tama, mali. Mahabang proseso. Kaya tignan nyo, magdadalawang taon na, nasa na yung 10K na sinasabi niya. Ngayon, paano niya magagawa yan? No? Baka yan, maibabaon na yan sa limot. No? Maibabaon na yan hindi lang sa 6 feet below the ground. Baka doon sa abyss. No? Doon sa pinakamalalim na deepest part of earth. Ayan po sa politiko, unahin natin ito. Alana Nagawa, Alan Cayetano, tops list of absentee. Absentee senators. Pala absent na senator. Siya po ang number 1 o bigyan niya ng medal. Galing, no? Ang tanong dito, how many sessions in a year ang ginawa ng Senado at ilan ang inabsenan ni Cayetano? Eto po. Sabi dito, nag-skip siya ng 18 sessions from July 24, 2023 to February 21, 2024. Gibruin mo yan. Records from the Senate Legislative Journal Service showed Cayetano was only present in 36 out of 54 sessions. He was also recorded arriving late in the plenary 16 times. Wow! Wow! Di po ba? Ang galing. 54 sessions na nga lang. Umabsent ka pa ng 18, hindi ka man lang maka-perfect attendance. 54 sessions. So, ibig sabihin, 54 days. How many days in a year? Ilan dyan ang working days ninyo? With that 54 days, 18 absent ka. Paano pag ordinaryong manggagawa ka? No? Ang sarap. Sabi ko sa inyo Sinasabi ko sa inyo. Kaya sila gustong-gustong manumbalik dyan bilang isang politiko, no?
bilang isang senador, congressman, gobernador, mayor, parang yung mayor ng Davao City na sinasabi na, panoorin nyo na lang yung video ni Cap Nino Barsaga. May counterpart na siya. Itong si Cayetano, Duterte supporter ito. Di ba? Ang sarap, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Aside from them making a lot of money, 250,000 pesos a month ang sahod ng mga yan, mamaya malalaman nyo, babasahin natin. Hindi tayo magsinungaling. Tapos, absent ka. 18 absences. 16 times kang late. Putik na yan. Pag dito yan, sisante ka. 'Di ba? Sabi nga nung sa school 3 absent o 3 late, 1 absent. Ito, 16 times. Ito pa, 4 sa kanyang absences were due to official functions he attended abroad. According to Senate records, abay nag-abroad pa. 'Di ba? Gastos pa ng gobyerno 'yon. Hindi kasama sa kanilang bawas sahod 'yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang yung sahod nila kundi yung mismong posisyon nila dahil they have all the perks and privileges. Nakita nyo? Di lumabas. Yan ang transparency. Okay. Labas muna tayo dito sa politiko. Tingnan natin dito sa Daily Tribune. Kasi po dito, sa balitang ito ng Daily Tribune ito po ang article. Senate absentees get plucked. Ayan. Nabatikos po siya. Bilhin nyo to. Antindi mo, Dudong. Grabe ka. Ito po, ang sabi pa dito. Under the rules of the Senate, official business or senatorial missions, local or international, are travels authorized by the Senate President. Alam nyo na kung sino ang Senate President dyan. Ito po. Ito ang sabi ng mga ordinaryong manggagawa. Employee says it's unfair. Unfair naman talaga. Ikaw nga, 54 na nga lang yung papasukan mong plenary. Sa plenary sessions nila yan, yung may magbabalangkas, ganun. Alam nyo yan, nakikita nyo, napapanood nyo. 54 lang in that particular time frame. 18, yung 4 daw doon ay meron siyang mission abroad. Anong ginawa nyo nung 14? Asan siya? Baka naman nag-call in sick kayo naman. Kaya baka naman tinamaan nung, alam nyo na, yung CC-19, di ba? Kailangan mo magpahinga ng 10 days doon. Nasaan yung 4? Siyempre, recovery time. Di ba antindi? Ito ang sabi ng mga ordinaryong manggagawa. Several private and government workers interviewed said the treatment of politicians who were not performing well was unfair to regular workers who have to rush to their jobs to avoid deductions for being tardy or absent. Pero yung mga yan, ang sasabihin lang nitong mga tong politiko, di magpolitiko kayo. Insensitivity, kayabangan, yung pagiging high and almighty. Pag ako sabihan mong ganyan, baka natampal kita. No? Di magpolitiko ka. Hindi niya nakukuha yung hindi nila nakukuha yung sinasabi ng tao. Unfair kayo. Public servant kayo. Dapat maging halimbawa kayo sa mga manggagawang Pilipino. Hindi. Feeling ninyo, pag naupo na kayo dyan, naging mga politiko na kayo, kayo na ang hari. Daig nyo pa ang hari. No? Hawak nyo yata yung napakalakas na scepter. Daig nyo pa yung magic wand ni Harry Potter. Eto po. Quote, these politicians have their air-conditioned cars while we are literally rubbing elbows to commute in public transportation. When they are absent or late, no sanctions at all. Life is indeed unfair. Sabi po yan ng isang netizen na staffer sa Quezon City Hall. Ito naman, para dito sa isang netizen din, if there's no work, no pay. Policy covers regular employees like me.
It should be the same for senators and congressmen. Correct. Biruin nyo nga, sabi nga dyan ang mga yan, nagtatrabaho lang ng 3 days dyan sa opisina nila Yung the rest 2 days, punta sila sa constituents nila, tulad nung ginagawa ni Amy, di ba? Punta dito, punta doon. Saturday, Sunday, kung meron silang speaking engagement, special arrangement, tatrabaho. Pero pag wala, edi wala, la mierda. Di po ba? O ngayon, pag hindi sila pumasok dyan sa plenary session nila, di ba no work, no pay dapat yan? Ibang klase kayo. Sasabihin lang niya, magpolitiko kayo. Iba ang nature ng trabaho namin kaysa sa trabaho nyo. Alam nyo ba yung trabaho namin dito? Ganun Sasabihin lang ng mga yan. Ipagtatanggol nila ang sarili nila. They are, insensitive to the plight, to the feelings, to the emotions, yung nararamdaman ng mga tao. Hindi po mali na ikumpara kayo. Kasi pare-pareho naman kayong mga empleyado. Lalo na kayo, government employee kayo. Tulad ng sinabi ko, you must be an example for these working people. Whether private or government. Hindi. Biruin mo yun, pala absent ka pala. Paano mo mapapaurong yung sinasabi mong 10K? Di ba? Paano mo masasabatas yan? Paano mo may pagtatanggol yan? Di ba? At kung umaten man siya, ano ginagawa niya doon? Wala nga yata siyang naipasang batas Di ba? Tanungin natin, ano nang naipasang batas ni siya ang nag-author, ni Cayetano. Yung siyang mismo ang main author Wala pa ako nababalitaan Di ba? Eto pa mga kababayan, sinasabi ko sa inyo nasahod ng mga ito. The salary of a minimum wage earner in the National Capital Region is 610 per day. 610 per day? Akala ko naman per ora, hindi pala. Kalugi naman pala yan. Or 17,080 pesos per month. Which is very minuscule compared to the salaries of senators and members of Congress, which range from, tulad ng sinabi ko sa inyo, 250,000 pesos. Ito, 273,278 pesos to 312,902 pesos. Ayan mga kababayan. Ngayon, kung maa-appoint pa sila to a higher position, malaki pa yan. Quote, ang sabi nung kaninang netizen, if they are not doing their job, they should not be compensated. They must show that they are doing their jobs properly because they are compensated with taxpayers' money. O ikaw dyan, Cayetano, dapat bawasan ka ng sahod sa 18 absences mo, sa 16 na tarde mo. Taxpayers' money ang kinukuda nyo, pero kayo wapakels kayo. Because bakit? Kasi binoto kayo ng tao Pero people are high expectations from you guys. Pero napaka-insensitive ninyo. Wala. Di ba? Pero mahal na mahal sila ng tao. Tumutulong naman kasi siya. Mabait naman kasi siya. Yan ang kasabi ng mga tao Pero sa totoo lang, niloloko lang kayo ng mga yan. Di ba? Magtratrabaho lang yan pagdating ng kung sila ay re-eleksyon. Yun lang yan. Di ba? Eto pa. Isang college instructor echoed the same sentiment, stressing that government officials must explain the reason for their absences. Quote, it is important that there is transparency and a clear explanation as to why they could not make it to their sessions. Di ba? Tama. Playas, ito yung netizen, yung instructor, proposed that government officials face corresponding sanctions such as fines for every absences. Meanwhile, Elder Castin, a freelance writer, said the absence of government officials constitute a lack of respect for the electorate that put them in their positions. Pwede kang mag-absent. Bakit? Kung ikaw ay may sakit, reasonable. May sakit ka Di ba? Pero yung wala namang matinding dahilan aside from sick, uma-absent ka, di ba?
Wala ka naman official function. It shows disrespect for those who trusted them, even just a day of absence, especially when we see how carefree they are in their personal lives. Notice their blogs and social media updates. It's frustrating. So I think the appropriate punishment for lawmakers who are always absent is to remove them from office and not allow them to sit again in as lawmakers. He continued, they have wasted enough time. I think that is the most humane punishment that can be given to them. And as a negligent individuals, they should feel ashamed. They should take the initiative themselves. Wala po, hindi po mangyayari yan. Hindi tulad po yan ng mga ibang politiko sa ibang bansa, tulad nitong isang Japanese mayor. 99 counts of alleged sexual harassment, abuses. Nag-resign po siya. Dito, itong mga to, makakapal po ang mukha niyan. Kaya nga sabi ni Jaime, ibato natin sa kanya, walang gamot sa kapal ng mukha nila. Yan. Wala na eh. Ito naman, yung mga kasama ni Cayetano na mga absentees. Si Senator Nancy Binay, 6. Si Angara Escudero, taglilima sila. At si Grace po, 3. Si Senator Amy Marcos, 2. Si Cayetano at Tolentino, 1. Ang tibay mo naman pala, Cayetano. Biruin mo yung sumunod sa kanya, 5 lang. Si Binay, si Angara, at si Escudero. Pero ikaw, double mo yung absences nila. Grabe ka. Ang tibay mo. What have you done with those 14? Sabi mo 14. Ano ginawa mo nung 14? Eto. 12 senators tallied a perfect attendance. Si Subiri, Ligarda, Villanueva, Hontiveros, De La Rosa, Villar, Go, Estrada, Gatchalian, Padilla, Tulfo. O buti pa si Robin. Mas kinagaganon-ganon laang, Di ba? Perfect attendance. Bigyan ng certificate yung mga yan. Eto naman. Ilang senador ang hindi nakapost ng perfect attendance because they're on a local and foreign official missions. Si Ejercito, Lapid, Coco, and Mark Villar. Ayan daw. Pero wala nang tatalo pa dito kay Boy 10K. Pambihira. Sabi ko na sa inyo Ano sinasabi ni Jaime? Mabait naman siya. Di ba? So, tumatama tayo. Hindi lahat ng mabait ay mabait. Tumutulong naman siya. Hindi rin po. Mga kababayan. Mutulong siya. Gawin niya yung sinasabi niyang 10K. Grabe Di ba? Ganun din po yung sinabi ng politiko. Pero mas maganda din sa Daily Tribune kasi may mga nagkomentong mga netizen. Tama naman, di ba mga kababayan? Kung ikaw nga pala absent ka sa trabaho, si Santi ka na Isang malate ka nga lang, grabe ang sigaw sa'yo ng supervisor mo o nung may-ari. Bakit ka na naman late? Magising ka kasing maaga. Maraming naapektuhan dahil sa'yo. Naantala ang trabaho dahil sa'yo. Palagi ka na lang absent. Ano ba meron sa inyo? Yun, nadamay na pamilya mo. Pero si Cayetano, wapakels. Hindi ako mag-comment, di ba? Politiko ako. Hanggat hindi ako inaalis dito, I will make a lot of money. Pero yun, 273,000 a month. Ang sinasahod lang nung nasa NCR, 610 a day. Per month, 17,000. Tinga lang sa kanya yon. O 273 minus 17, ilan? Di ba? 256,000. Lami pa rin siya. Lagpas pa siya ng 250,000 pesos ng 6,000. Kasi 250,000 is 250,000. Di ba? Wow! I-times mo ng 12, ilan yan? Sa times 10 mo na lang, meron ka ng 2.5 million. Magkano na yun? You almost have 3 million pesos in a year na sahod. Wow! Tapos, hindi ka man lang maka-perfect attendance sa plenary sessions na 54 o how many are they? Come on. Di ba? Sabi ko na sa inyo ang pagiging politiko has its perks and privileges. At isa yan. Wala pong napanagot. Ganyan po sila magtakpanan dyan sa
Kongreso, whether upper house or lower house. Dapat it's about time we, the citizen, must propose na, uy, gawa naman kayo ng batas. Dapat meron kayong rules dyan. Ipakita nyo na ito, pag ganito na, ang absences or late niya, dapat isanksyon ninyo dahil ang kinukuha nyo ay taxpayers' money. Diba? Grabe kayo. Oh. Wala eh. Sila-sila lang. Sige, okay lang yan, bro. Kung hindi pa yan mailalabas, walang transparency, hindi natin alam yan. Okay lang, sige. Di ba? Mga hayop, talagang wala talaga. Walang mga delikadesa. Walang mga prinsipyo. Di ba? Tapos tulad nga na sinasabi ko sa inyo, meron isang bansa dyan, binuhat nila yung isang lawmaker kasi banas na sila. Wala eh. Kaya tayo, kailan kaya natin gagawin yan yung pumunta tayo ng Senado, yung ipangalandakan doon, parang itong si Robin, resign ka na lang. Di ba? Yang mga yan, inabiruin nyo yun, 250,000 pesos inaman ang sahod. Ilang manggagawa ang kailangan magbigay ng taxes para maibigay sa mga senador at congressman na ito? Biruin nyo, 16,000 yung sinabi doon, di ba? 610 pesos a day. 16 o 17,000 pesos a month ang sahod nila. Kakaltasan pa yan ng tax. So, ilang manggagawang Pilipino na ganun ang sahod ang kailangan mag-contribute para makuha yung maibigay sa sahod ng isang mambabatas. Kung meron pa silang mga posisyon na mataas bilang halimbawa Blue Ribbon Committee Chairman, ganyan, Senate President, Speaker of the House. Ilan? Sabihin nyo na lang, magbayad ng tax yung 16,000 na ordinaryong manggagawa, 1,000. So, ilang libong manggagawa para mapunan itong mga 250,000 pesos na sahod nila in a month. Di ba? Di 250,000 katao ang kailangang mag-contribute. Biruin nyo yun. Para sa isang senador o mambabatas. Di ba? Tapos pala absent, wala pang magawa. Wala man lang batas na maipasa dyan, this 19th Congress. Di po ba? Grabe no? Nasasabihin lang yan, pakels. Di kayo kung kayo ang maging politika, di magsenador kayo. Hindi yun ang sagot doon eh. You are so insensitive. Paliwanag mo. Bakit ka umabsent ng 18? Yung 4, sabihin na natin, sige, international travel, it was approved by the Senate President. Kasi binasa natin yon. At nasan yung 14? Ano ginawa mo? Di ba? Hindi, may mga tauhan naman. No, plenary session, you have to be there. Kaya pala minsan makita natin yung session nila, kulang-kulang sila. Wala rin ginagawa yung Senate President. They're running amok. Kaya nga wala na nga pong decorum, sabi ni Drilon. Inuulit-ulit ko lang. Di ba? Labas tayo dyan kay Boy 10K. Punta naman tayo dito sa kakampi niya yan. Tung si Wonderful Tonight. Humihingi po ng pabor. Si Robin, may gusto siyang ilakad sa Pangulo. Diba? Ano sabi dyan sa Abante? Una sa balita. Robin, kinulit BBM na bigyan ng pwesto ang utol. Padrino sa utol niya? Ganun lang ba kadali yun, mga kababayan? Bagay, ganyan talaga sa politics, di ba, sa ating bansa? Saan naman? Sa trabaho. Sinong kakilala mo dito? Sinong kapit mo dito? Ito si Robin, isang senador. Gusto. Ipwesto ang utol niya. Ang balita ko nga po, mga kababayan, ang daming artista dyan na manggagawa sa Senado. Namarites ko lang po. Hindi ko naman po kilala yung mga pangalan nun, pero narinig ko po no? Eto, basahin natin. Umaapela umano ngayon si Robin Padilla kay Pangulong BBM na italaga ang kanyang kapatid na si Camarines Norte Governor Ricarte Padilla para pamunuan ang Regional Development Council sa rehiyon ng Bicol. Wow!
Ayon sa source, nitong February 28 ay nagpadala ang senador ng liham na sa tanggapan ng Pangulo na i-appoint ang kanyang kapatid para maging tagapangulo o chairperson ng Bicol Regional Development Council dahil malaki umano ang naiaambag nito sa pagpapalago ng ekonomiya at sa pag-unlad ng rehiyon. Yung pong Bicol RDC, hindi yung kapatid. Ang Bicol RDC Council ang pinakamataas na policy making body sa rehiyon at nagsisilbi bilang counterpart ng NEDA, board sa sub-national level. Nakarating na umano ang liham ni Padilla sa Office of the President, subalit hindi pa nababasa ng Pangulo na nasa Australia para sa isang state visit. Dalangin ko po mabigyan ng konsiderasyon sang-ayon sa mga umiiral na regulasyon at batas ang rekomendasyon ng inyong lingkod. Patay. Ayun. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Qualified ba yung kapatid niya na maging chairperson nung board na yon ng RDC? Di ba? Kayo, anong qualification niya? Aside from being a Camarines Norte governor, itong si Governor Ricarte Padilla, dapat ba siya dyan? Qualified ba siya na pamunuan itong Bicol RDC? At bakit pinapadrino ni Robin? Di po ba? Kita nyo yan? Oh. Ayun lang po mga kababayan. Kung makahiling, kailang. Pero kung kailangang depensahan ng Pangulo, tulungan ng Pangulo, bokya ang Pangulo. Magaling lang kung may hihilingin. Magaling lang kung may ipapakausap. After that, wala na. Kayo mga kababayan, ano sa palagay niyo? Nararapat ba yan? Tama ba yan? Di po ba? Kayo, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.